Dahil nakakatawa, nakakatuwa, nakakayanig, nakaka-wow. At the same time, magkakaroon tayo ng bonus. Daming mga celebrity couples nagbabay sa isa't isa. Yan o yung akala natin na parang ganun. Siguro naman pag sinabi na ni Boy Abunda na naghiwalay, hiwalay na talaga. Just like any other couple, heterosexual couple na kagustuhan, nagkaintindihan, yung mga pangyayari sa office, lalo na with ABS-CBN, na nagkawindang-windang, na until na nagkahiwalay-hiwalay na, at the end, may utang pa rin. Uy, magbayad ka naman ng utang mo. Hindi lang tayo marites dito. Although at times, maiinis ka rin sa kanyang interruptions, pero you cannot deny na magaling maghimay si Vice. Kahit na nagkamali-mali na, mahal pa rin niya. So akala natin talagang matibay na. Bigla na lang, what? Nalingat ka lang, hiwalay na? I don't know kung citizen siya or magiging citizen pa lang sa Espanya or Spain because of her investment. Ito lang makakaya ko, ito lang nagagawa ko, I don't know, pero pagsisikapan ko. Parang mas gusto to sa Popeyes. Miss Chicha is waking up! ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Oy mga Kuya-Kuy, this is Kuya Mike, ang kuya niyo sa Amerika, and this is for the Kuya-Kuy list. So, magkakaroon tayo ng series dahil magba-Valentine's na. You know, sa mga malulungkot o nalulungkot dahil papunta ng Valentine's, probably may want to watch itong series of vlogs ko dahil after all, ang pag-uusapan natin yung mga remarkable at very memorable na mga couples doon sa bagong hit segment ng It's Showtime. Ito yung especially for you. Bawat vlog natin, I think I'm gonna do 4 of them, pag-usapan natin or at least if i-feature ko lang naman just to show yung salient things ng 3 couples na paborito ko or memorable sa akin dahil nakakatawa, nakakatuwa, nakakayanig, nakaka-wow na mga kwento at pagsasaad nila ng relationship at bakit, nabuwag, nag-stop. At the same time, magkakaroon tayo ng bonus at the very end dahil daming mga celebrity couples nagbabay sa isa't isa. Nag-stop. Yung akala natin na parang ganun sila, biglang, ano nangyari? Yung mga dapat mukhang ikakasal na at ang tagal ng relasyon, bigla na lang nawala. Pag-usapan natin yan, again, I'm not a love expert at a relationship expert, pero at least it would be interesting na makatulong kahit paano sa relationships na ito. At least sa unang pasabog natin, this vlog, pag-usapan natin yung nakakabigla. Siguro naman pag sinabi na ni Boy Abunda na naghiwalay, hiwalay na talaga. Ito yung paghiwalay ni Dominic Roque at ni Bea Alonzo. So sa dulong part na lang yan. So tignan natin, explore natin kung ano kaya yung nangyari. Alright, so let's start with yung kauna-unahan natin. Couples, ito ay si Gracia at Celine. This is, I think, the first lesbian couple na feature ng It's Showtime. At this is more of an office environment relation. Office romance ito within the ABS-CBN Showtime environment. Sila yung mga production staff na tumutulong sa It's Showtime. Dahil syempre, araw-araw nagkikita, araw-araw nagsasama, nagkaka-developan. We like this story dahil ganun din, It's just like any other couple, heterosexual couple na kagustuhan, nagkaintindihan, then eventually, at the end, nagkahiwalayan. It only shows na because of yung mga pangyayari sa office, lalo na with ABS-CBN, na nagkawindang-windang, nawalan ng franchise, tapos meron pang COVID na nangyari. So, kumbaga, yung status nila, hindi nila alam. At lagi silang malayo sa isa't isa. So, it really fizzled out. That is our first couple na very interesting. Next naman is itong nakakabigla rin na wow, may ganun talaga, na para bang itong si Boy na si Darl nakapagsalita at umamin
na parang in a way, nagagamit niya na si Glean. Dahil itong si Darl, siguro wala pang capacity. Obviously, nag-aaral pa nga raw siya. So, napapautang siya kay Glean. Na until na nagkahiwalay-hiwalay na, at the end, may utang pa rin si Darl na 14,000 pesos out of the 20,000 pesos. Ganun talaga pag may relasyon na kayo kahit paano, napapaisip kayo, matutulungan niya ako, matutulungan ako ng partner ko, pero in the end, napapaisip ka na rin, pa ba ang ginagawa ko o feeling mo pwede na akong abusuhin? Dito parang nawindang, naasar si Meme Vice at pati si Chang Ami. Uy, magbayad ka naman ng utang mo. Why not? Gamitin yung talent fee nila na makukuha sa especially for you. I don't know kung makakabayad siya right away. Financially, dapat maayos nyo na yan before getting deeper into the relationship. Very instructive and illustrative itong mga napapag-usapan ng mga ex-couples na ito. Hindi lang tayo marites dito na nakikichismis lang, na nakikinuod. Pero it should also make you think, make you reflect on the relationships we have with our partners. Pangatlo, itong si Errol and Azzy. Ito yung mag-partner na kung saan wala si Vice. And usually, to be real honest about it, pag wala si Vice, kulang na kulang. Although at times, maiinis ka rin sa kanyang interruptions, no? Sa mga tipong andun na, tapos biglang ihirit pa siya. Pero you cannot deny na magaling maghimay si Vice ng mga nuances ng mga relationships. Si Vice lang nakakagawa nun. But in this case, even without Vice, talagang compelling yung kwento ni Errol at ni Azzy such that at the end, nagsisigawan na gustong sumuporta dun sa guy na si Errol. Dahil itong si Azzy, tipong para bang natutokso mag-communicate sa iba pang tao. And in fact, tinatago niya yung communication na yun using other social media, using other ways of messaging. Kumbaga, kay Errol na partner niya, pang Messenger, pang Facebook, sa iba naman, it was Instagram. Ilang beses na tapilok, let's just say, itong si Azzy, lumalabas na hindi siya loyal sa kanyang boyfriend. Pero pinapakita pa rin ni Errol na kahit na nagkamali-mali na, itong si Azzy, mahal pa rin niya yung si Miss Azzy. Ang mga audience nag-react na para bang awang-awa kay Errol dahil nakita nila yung wagas na pagmamahal niya even at the end. At napaiyak na nga doon si Miss Ann. Para bang ang hirap makahanap ng ganung lalaki na halos apak-apakan na. Apparently, si Miss Azzy parang naghahanap pa, nag-explore pa ng iba, yung kung may kotse, or kung mas mayaman, again, finances, or yung stature, financial stature ng partner. Alright, so tatlo yan. Ngayon naman pag-uusapan natin ang kagimbal-gimbal na kwento na talagang we thought tapos na yung mga ganitong kwento sa year 2023, lalo na sa dulo ng 2023, January, February pa lang, ganito na ang mga malalaking kwento. Dahil nakita natin at napanood ko sa aking feed, talagang nag-propose si Dominic Roque kay Bea Alonzo. So akala natin talagang matibay na, going strong. Bigla na lang, nalingat ka lang, hiwalay na? Alright, so we don't know. Very sketchy, walang kwento talaga. Hindi nagsasalita ang both parties. Kung ano talaga yung nangyari, may emote lang yata si Dominic na mag-isa lang. Pero parang, I don't know, maybe not, this is not true. Parang it has something to do with the financial standing din. Lalo na yung prenuptial agreement. Pero parang umokay naman yata. Kung tama yung mga kwento, parang umokay naman yata si Dominic. At alam naman talaga natin na between these two, talagang mas may kinikita si Bea Alonzo, even from transfer niya from ABS-CBN to GMA. Talagang financially rewarding yung paglipat niya sa GMA. Ngayon, may mga properties na rin siya and farm. I think in Zambales, may farm, and then meron rin siyang property. Ano na nga siya, I don't know kung citizen siya or magiging citizen pa lang sa Espanya or Spain, because of her investment. So, alam natin na mas may kinikita
itong si Bea. Nag-uusap naman sila about yung kanilang financial. Nagdi-disclose naman siguro sila. Alam naman nila yung kanya-kanyang maibibigay sa union na ito. Pero why all of a sudden? Ano kaya yun? But any case, ito yung mga things na dapat pag-usapan. Let's just say, yung isa mayaman, yung isa hindi ganun ka-well-off, ano ang dapat gawin? One is mag-usap. Be truthful to each other. Ito lang makakaya ko, ito lang nagagawa ko. I don't know kung tataas pa yung sweldo ko, pero pagsisikapan ko. Kung hindi naman ganun kayaman, may ambition ako, I work hard, matipong ganun. And hopefully the partner would be able to see that, na tipong yes, okay? So at least nakaka-visualize na sila kung ano mangyayari doon sa partnership na ito, lalo na pag kinasal na sila. And second, pag-usapan naman ninyo yung hatian on the gastusin. Because obviously, gagastos kayo. They have to live together and they have to spend something after that wedding. Kung well-off siya, anong maibibigay niya? Anong may co-contribute niya? Obviously, mas malaki-laki. Probably a little more sa investment, a little more sa security ng kanilang life, vacation, whatever, sa mga anak. Ito naman siguro, kung hindi ka naman ka-well-off, let's just say, siguro, water bills, pang-gasoline, ganun talaga ang situation until changes happen. And then one is that never keep your money in one account. Meron din kayong shared account siguro, probably 1 or 2 shared accounts na tipong, ito, dito manggagaling yung pagkain, electricity, credit card, expenses, pero hindi mo isasagad na ibibigay lahat sa one account na yon. Each should be able to have their own accounts as well, individual accounts. Who knows? Baka mag-away kayo ng konti, matampuhan, tipong ganyan. Alangan naman magsabi, sandali muna, punta muna ako sa nanay o tatay. At least, may naitago ka for how many days, di ba? I think that's very practical, very pragmatic. And make sure that everyone in that partnership knows that making less doesn't make you less worthy. Kung ikaw ay konti lang maibibigay, it doesn't mean kailangan tratuhin kang parang lang kwenta. At the same time, kung ikaw naman na mayaman, do not treat your partner na para bang alila or make the person small. Alright, so I don't know how this will end up or baka naman, who knows, baka mag-patch up. Again, ito po sa Kuya Mike of the Kuya Koy List. It's a brands, branding, and shopping channel for the global Filipino. Subscribe po kayo sa ating channel and click on that notification bell. Again, ito po si Kuya Mike, ang malamang nakaisa-isa at kauna-unang affiliate marketer na Filipino-American for online stores here in the United States. At ang Kuya nyo sa America, this is for the Kuya Koy List.